Patuloy na matinding alinsangan iiral ngayong araw ng Sabado de Gloria sa buong bansa. Pero ang ilang bahagi sa Mindanao makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan despite na mataas ang humid na panahon sa kanila. At pagbaba na ng ratio ng average rainfall sa buong Luzon hanggang Southern Luzon tatalakayin. At bagong AI-assisted flood forecast system na soon to be na ma-upload sa aking website, magiging mas advanced pa kaysa sa ginawa ng NOAA. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado de Gloria, April 19, 2025. Ang oras nating boss ay umaga ay alas 10:51 na ng umaga. Bagamat wala tayong ulat kahapon since meron tayong aktibidad at nagmumuni-muni rin tayo dahil sa Biyernes Santo. So ngayon lamang tayo medyo makaka-report. At bukod sa shutdown ko yung aking weather monitoring system, lahat dahil under maintenance yun kahapon. So nilinis natin yung buong system, kaya kahapon wala kayong nakitang latest update. Hindi gumagana yung aking website kahapon dahil lahat ng data ay temporary naka-offline. Dahil nga po ay binaklas ko o binaba ko yung aking mga aparato, nilinis natin, taon-taon po ay ginagawa po talaga natin yan. At alam nyo naman po yan sa mga nakarang nagdaang taon ay kailangan magkaroon din tayo ng fully maintenance at paglilinis sa ating mga aparato para manatiling o masisiguro natin na laging close to accurate at reliability yung mga data na finifeed sa aking webpage system. At kagabi lamang ay operational na ito at ngayon ay 100% functional na siya. At fully maintenance na rin po yung ating mga aparato, maging sa ating mga lightning detection system at mga iba't ibang mga aparato natin. Samantala ay nakataas ang ating thunderstorm watch sa Visayas area raw, most likely within 12 hours, pero less likely mangyayari po ito. Malamang isolated lamang ito sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Sa may bandang NCR naman kasama ang Metro Manila, Bulacan, Rizal at Laguna. At sa Northern Luzon naman most likely dyan sa Cagayan. Malamang sa hapon po yan kapag bumababa ang temperatura. Pero dahil sa mataas pa rin ang ating alinsangan mula pa kahapon na napakatindi, ay asahan pa rin ang magiging problema lamang natin ang tinding init. At dahil sa matinding init pa rin at alinsangan mararamdaman natin, asahan natin na mataas ng todo ang ating heat index. At yung ating yung ating fire combustion system, yung ating CBI mataas po sa iba't ibang panig ng lugar natin dahil binanggit na natin ng makailang beses ay napakataas ng ating drought. Kung sisilipin natin yung real-time daily vegetation and drought sa bansa, makikita po ay napakataas na ng drought index sa buong bahagi ng kaluran ng Luzon. Ayan na, maximum na po siya. Ibig sabihin anumang oras, kasama ang Metro Manila ayan na maaaring magkaroon tayo ng matinding sunog. At ilang araw na po na nagkakaroon tayo ng ibang malalaking sunog sa Metro Manila. Nitong Lunes Santo, Martes Santo, nagkaroon pa ng matinding sunog malapit dito sa amin sa Caloocan, sa may 6th Avenue. Kahapon na tayo or mga Miyerkules ng gabi, nagkaroon na naman ng sunog. So lagi natin pinapaalalahanan, dapat nating i-monitor yung mga high prone na mga mataas ang hot dry natin, lalo na sa buong bahagi ng kaluran nga po ng Luzon. Kasama na ang Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon at dyan sa kanluran ng Mimaropa area. Lalo na sa may bandang Occidental Mindoro, maximum na rin, lalo na sa paligid ng dyan sa may bandang San Jose at ilang bandang Cuyo o bandang Coron, Palawan. So ingat po dahil expected talaga ang mataas ang combustion ng sunog kapag kaganyan ka-dry ang paligid. Mababala o medyo moderate lamang sa ilang bahagi ng silangan ng Luzon. Ang mas focus natin itong mga area na ito kasama na ang Central Luzon,
Pangasinan, La Union, hanggang Ilocos Norte na yan. Kasama na ilang bahagi ng Zambales, Subic Bay, Bataan, yan, hanggang ilang bahagi ng Bulacan area, at kasama nga dito ang Metro Manila, at hindi nakaligtas sa mataas ng sunog at nangyayari na nga po ng mga ilang beses na pong sunog. So, in 1 month natin, napakababa na po yung average rainfall natin sa buong Luzon. Halos wala na tayong ulan sa parte ng Northern Luzon. At medyo mataas na lamang dito sa parte ng Visayas, sa may silangan ng Visayas at Mindanao area. Mas mataas lamang dito ng sa may bandang Zamboanga Peninsula dahil tuloy-tuloy silang nakakaranas dyan ng surface trap, at makikita nga po natin mataas ito above average rainfall sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, pero the rest medyo mabababa lang naman ang average rainfall. Hindi kagaya sa bandang Luzon ay totally halos wala tayong ulan o wala man lang na ilang ulan na na-indicate dito sa parte ng Luzon. Ang meron sa atin sa Luzon yung hot dry naman o yung tuyo, which is matindi ang o mataas ang mga probability ng sunog sa area na yan. So hindi po tayo nagkukulang ng palaging paalala na lagi po nating babantay ng ating paligid, dahil kahit upos lamang ng sigarilyo ang maihagis nyo sa paligid o sa tabi ay posibleng magdulot po yan ng malaking sunog po. Yan po ang purpose niyan, kaya minomonitor natin ang drought index. Sa mga hindi nakakaintindi ano ba yung drought o yung drought index, yung drought kasi yan yung tuyo o tagtuyot sa isang lugar. The more na mas tumitindi po o tumataas ang tagtuyot sa ilang area na yan, katulad ng indication dito sa ating drought monitoring system, the more na mas mababa yung humidity. Minsan umaabot ng 40%, ganyan, 45 o 55%, tapos mataas ang temperatura o mataas ang alinsangan natin. Kapag mataas ang alinsangan natin at napakatuyo ng ating paligid, gaya na lamang yung kapag ang humidity nito halos 45% na lamang o 44% pababa. Kapag ganyan, yung epekto po ng Easterlies, siyempre malakas po yung Easterlies natin, di ba? Mainit po na hangin yan. Malakas po yung Easterlies natin, no, tumatawid. So, yung area na kung saan tuyo, imagine niyo meron kayong upos ng sigarilyo na ihagis ninyo, no? Tapos malakas po yung ating Easterlies, may hangin po. So, yung imbis na mamamatay yung upos lang ng sigarilyo, nagbabaga pa yan, lalo pang nagbabaga yan. Hindi lamang ninyo napapansin. O kahit anong mga bagay na umiinit, mas tumataas po yung tsansa na nagkakaroon ito ng pagkalat ng apoy. At kapag yung area ninyo dyan sa paligid na kung saan napakataas ng drought index, yung mga bagay dyan sa paligid, tuyong-tuyo yan. Ibig sabihin, madikitan lang na upos ng sigarilyo yan, biglang magdudulot po ng pagkalat agad ng apoy. Mabilis. Dahil nga po, napakababa ng outside humidity na let's say 45 to 44 o below pa ang humidity. Kung titingnan ninyo hygrometer, makikita nyo kung gaano ka-dry ang paligid kapag nasa bandang 40% na o mas mababa pa. O kahit man lang 50%. Ano na yun, napaka-dry na po nun mga folks. Kapag ka ganun po, kahit upos lang ng sigarilyo, promise po, kakalat agad ang apoy niyan. Kaya yung mga nararanasan ninyo, di ba, sa iba't ibang panig ng bansa natin ngayon, lalo na dito sa Metro Manila, nagtataka tayo bakit mabilis ang pagkalat ng apoy, talagang umaabot ng alert level 2 at marami talagang area o malaking area ang nasusunog. Kasi nga po, kapag sobrang tuyot nga po ng paligid, mabilis talagang kumalat ang apoy niyan. Yun. So, dapat nating pag-ingatan yan. At mapapansin ninyo, puro kanluran na. Mapapansin nyo, puro west section ang malakas nagkakaroon ng sunog. At dito pa sa Luzon madalas. Kung babalikan ninyo yung mga iba't ibang balita, ay laging dito sa Metro Manila ang kadalasan nagkakaroon ng malawakang sunog. Wala pa tayong naririnig sa may bandang Bicol o Eastern Visayas na nagkakaroon ng malawakang sunog. Hindi kagaya nito sa parte ng Luzon area. So again, lagi natin pinag-iingat at bantayin po natin maigi ang mga paligid at iwasan natin maghagis ng kahit man lang upos ng sigarilyo na hindi ninyo sinisigurong pinapatay po. At kapag sa iba naman sa gabi, siguraduhin natin wala tayong maiinit na bagay na nakadikit sa mga light materials at o napakatuyong mga materyales
na magbubunsod po ng mabilis na pagkalat ng apoy. So yun po yung context kung ano ibig sabihin ng pagtaas ng drought index. Kapag the more na tumataas ang drought index, ang inaasahan natin tataas din ang tsansa ng combustion ng CBI, yung tinatawag o Chandler Burning Index na tinatawag doon. Sa Amerika, ginagamit nila yan, yung Chandler Burning Index. Nagbabase po yan sa pagbaba ng humidity at pagtaas ng ating alinsangan. Yun ang kinukompute po niyan. The more na tumataas ang alinsangan at bumababa yung outside humidity, yung CBI, yung Chandler Burning Index po ay tumataas naman po yan. Yan po ang ibig sabihin yan. Dito nalalaman kapag tumataas na po yung tsansa ng pagsunog, malalaman ninyo dito kapag tumataas na po yung porsyento niya. Nagkakaroon tayo ng indication dito. So, yun po yung purpose niyan mga folks. At mukhang ako lamang yata ang merong ganito na ginagamit, na minomonitor. So, kompleto po tayo na kaya ko pong i-monitor yung posibleng sunog. Kaya sobrang ingat din ko po dito sa amin dahil napaka-dry din ng paligid namin sa Caloocan. At ang ginagawa ko po, nagsasampay ako ng mga basa na hindi ko pinipiga. Kapag sobrang hot and dry na po dun sa certain area namin, nagsasampay ako ng mga basang mga tela sa paligid. Para yung Chandler Index ay hindi siya tumaas. At yung combustion ng CBI o fire danger, mababa. Ganon po yung technique. Ang tendency nga lang, sa sobrang dry po, mga 30 minutes lang, tuyo agad yung tela na basa. So, ang ginagawa ko po uli, binabasa ko na lang po uli. So, nakakatulong yan para bumaba rin yung hindi masyadong mainit at bukod sa nakokontrol yung pagtaas ng Chandler Burning Index. Kaya lang, mabilis talaga matuyo kahit na yung makakapal na tela ang ginamit ko. Ito nga po, may nakasampay ako dito, 2 tela. Babasain ko ulit ito kasi tuyong-tuyo na naman siya, oh. Pati yung parang tuwalya, grabe ang bilis pong matuyo mga folks. Diyan yan po katindi yung ating drought dito sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Northwestern Luzon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na current conditions. Overcast, gloomy pa rin tayo, medyo mahangin at few clouds po umiiral dito sa amin sa Metro Manila. Yan, medyo malaking mahangin ngayon. Warning po, the more na mas mahangin tayo, ay maasahan natin mataas din ang dala na mainit, dala ng ating easterlies po. So alisto po palagi at lalo natin babantayin yung ating paligid ha mga folks. Since wala naman tayo nakikitaan dito na mataas na water vapor at may mga 2 lightning strikes tayong nadedetect pero nasa karagatan ito ng bansa. Sa ating lowest temperature na itala, naka-weather station, kaninang 4:51 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius. Kahapon, grabe, ang init sa amin, 35.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:24 PM. At bandang alas 3 po, nag-shutdown tayo. So, ito na yung pinaka-highest temperature namin at lowest temperature na naitala sa amin since kahapon. At nag-shutdown kasi tayo. So, okay lamang po yan. At dahil po sa mataas ang aming air temperature, well, grabe rin ang naging heat index sa amin. Kahapon, umabot sa maximum of 49.6 degrees Celsius. So, tuloy-tuloy pa rin tayo makakaramdam ng ganyang katinding init. Grabing init niya, no? 49.6 degrees Celsius. So, kung sisilipin naman natin yung ating heat index monitoring and forecast, yan, hindi po ito latest ha. Hindi po ito latest. Kahapon pa po yan. So, mag-a-update yan anytime. Yan yung bandang alas 3 nag-shutdown po tayo. So kahapon pa po na hapon yan. So hindi pa pinaka-latest yan. Diretso muna tayo sa ating current forecast. Dito makikita niyo yung date at yung oras as of 11 o'clock AM. Ang expected forecast namin na heat index sa Caloocan ay 44 degrees Celsius po. So manatiling mataas o danger na asahang maximum danger starting ngayong 12 ng tanghali. At magtutuloy-tuloy po yan hanggang bandang alas 3 ng hapon. Maximum namin hanggang 46 degrees Celsius. So mataas pa rin yan at napaka-danger level ng heat index. So uminom po ng maraming tubig sa kababayan natin sa Metro Manila at dito sa bandang Caloocan po. Expected na napakataas ng heat index. So expected forecast ng ating outside humidity 56 to 55%. Maaari pa umabot ng 50% yan. Kaya lang asahan naman na napakataas ng ating temperatura. Yon po yung purpose niyan. Sa iba't ibang mga lugar naman natin sa bansa, sa gustong malalaman pa rin, silipin natin ang bandang Tugigaraw. Kung mataas ang expected forecast index sa inyo, 41.4 degrees Celsius po ang inaasahang heat index sa inyo dyan.
At inaasahan ay pinaka-maximum heat index ninyo aabot ng 46 degrees Celsius na heat index mamayang alas 2 ng hapon yan. Yan sa may bandang Cagayan, sa may bandang Tuguegarao. Sa may Santiago naman, sakop na Isabela, expected forecast ninyo ay 42 degrees Celsius. Round off po ito. Yung exact nila ay 41.7. So ni-round off na po na 42 degrees Celsius. Ang expected heat index nyo po dyan sa may Isabela o Santiago, Isabela. Highest heat index aasahan ninyo dyan sa Santiago hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 3 po yan ng hapon, or 72% na outside humidity. So 45% mga bandang alas 3 po yan, pero mag-start po siyang mag-aabot ng danger level o 43 degrees Celsius heat index ngayong 12 o'clock ng tanghali. So wag po masyadong magbibilad. Ay asahan din po ang matinding init sa may bandang Dagupan naman. Sa may Calasiao, Pangasinan, Ilocos region pa rin ay 44.9 degrees o 45 degrees Celsius ang expected na heat index ninyo ngayon dyan as of 11 o'clock AM. At aabot daw yan hanggang 49 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Grabe po, ang taas sa inyo ha. So malamang sa real time namin sa Caloocan baka umabot din sa ganyang kataas ang heat index mamayang alas 2 ng hapon. So tingnan pa rin natin. Pero dito, grabe ang taas ng heat index sa inyo ha, sa may bandang Calasiao, Pangasinan. So wag pong magbibilad at uminom ng maraming tubig sa inyo dyan sa Dagupan, kasama na ang buong bahagi ng Pangasinan area dahil napakataas po ng inyong heat index dyan. At sa may bandang Tarlac, Central Luzon, abot pa rin ng 44.8 o 45 degrees Celsius din ang inyong heat index. At nasa danger level, ang pinakamataas sa inyo, 48 degrees Celsius. Magsisimula yan ngayong alauna o mamayang alauna ng hapon po hanggang alas 2 po yan ng hapon. So nasa danger level din po ang Central Luzon at sa Metro Manila, alam nyo na po. At mula dyan sa may bandang Batangas, at heat index sa inyo dyan ay kasalukuyan 45 degrees Celsius din, napakataas. At expected na maximum 45 degrees Celsius ngayong tanghali, mga 12 o'clock PM, pero hanggang alas 3 ng hapon na nasa danger level ang inyong heat index dyan. So 45 to 43 degrees Celsius ang expected heat index ninyo hanggang mamayang hapon po yan. Highest yan mamayang 12 PM po dyan sa bandang Poblacion, Batangas. So grabe rin ang inyong alinsangan, uminom po ng maraming tubig at iwasan po masyadong magbibilad. Ay grabe rin ang init sa inyo dyan. Sa may bandang San Jose naman, Occidental Mindoro, ay kasalukuyang nasa 42.3 degrees Celsius ang heat index ninyo dyan. Asahan ay aabot dyan hanggang mamayang hapon ng alas 3 na magme-maintain sa highest of 43 degrees Celsius ang pinakamataas ninyong heat index dyan. Simula mamayang alas 12 ng tanghali po dyan sa inyo sa San Jose, Occidental Mindoro. Sa may Cebu area naman, sa Cebu City, yan. Expected heat index sa inyo, 41.3 degrees Celsius ang inyong heat index ngayon dyan. Magde-danger ito mamayang tanghali, 12 PM, maabot ng 42 degrees Celsius hanggang alauna mamayang hapon na 42 degrees Celsius danger heat index. Yan yung pinakamataas sa inyo. Yan, base rito. So, 42 degrees Celsius ang pinakamataas. So, nanatili pa rin mainit at napakamalinsangan din sa inyo dyan sa Cebu area. Sa may bandang Davao City naman, ay inaasahan natin ang heat index sa inyo dyan so far, 37.1 degrees Celsius o 37 degrees Celsius. So, pinakamataas na ninyo yan ngayong maghapon. Kaya, wag din masyadong magbibilad na nasa extreme caution pa rin ang inyong heat index despite na mas mababa kaysa sa parte ng Cebu area. Sa may bandang Zamboanga Peninsula naman, expected heat index ninyo dyan ay 38.9 o 39 degrees Celsius round off. At in-expected dyan, pinakamataas sa inyo hanggang 39 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang alauna ng hapon po na nasa extreme caution po ang inyong heat index. So, puro matataas ang ating heat index sa iba't ibang panig ng bansa mula Luzon hanggang Mindanao area. So, wag po masyadong magbibilad dahil panilaw namang dito, mataas po ang ating magiging heat index maghapon po ha. Lalo na sa parte nga po ng Luzon at South Luzon na mas matindi pa rin o mas mataas pa rin ang magiging heat index na ito na umaabot ng 45 pataas ang heat index pa rin ngayong araw ng Sabado de Gloria.
At sa kaka-update lamang na thunderstorm advisory, nakataas ang thunderstorm advisory sa buong bahagi ng Mindanao area. So pamalamang mamayang hapon po ninyo mararamdaman yan. Maganda yan para at least 1 to 2 hours kung ulanin kayo dyan, medyo makokontrol yung matinding init sa inyo. Sana all ay magkaulan din sa amin dito sa Luzon area. Sa ating outside humidity, 74%, bumaba ito na 1% since last hour. At mataas ang aming atmospheric pressure, 1010 hectopascals, and steady ito since last hour. High tide and low tide status, pa-high tide pa lamang po tayo, may mahigit 1 hour pa po para mag-maximum high tide. Silipin natin kung mataas ang ating sea level. Silipin po natin sa tides section. Well, base dito sa ating aabot po ng eksakto 1 meter daw. Ngayong 12:54 PM oras natin sa Pilipinas. Ito po yan, yung sea level po. So mamayang tanghali, magiging malalim po yung sea level natin dyan. So, kung may papalaot ngayong araw ng Sabado de Gloria, ay maganda pong pumalaot kahit sa pangpangalang. Ingat nga lang sa may bandang silangan pa rin, asahan pa rin natin malakas po ating easterly trade wind. So, yung gale wind o gale force wind, malakas pa rin po. So, yun magiging ingat po. Sa mga nasa beach goer, ay mamayang tanghali, medyo delikado po sa mga chikiting natin na pumalaot ng mas malayo. Pakibantayin po sa ating mga magulang na may mga batang lalangoy ng mas malalim dahil mataas pong ating sea level mamayang tanghali. Kaya medyo ingat na lamang mga folks, lalo na sa mga nagbi-beach ngayong araw. Malalim po mamayang tanghali ha. Eksakto 12:54 PM o ba mag-aalauna ay nasa napakamataas na sea level na 1 meters ang lalim. So delikado po sa mga chikiting natin. Bantayin po natin maigi ating mga anak o mga kamag-anak natin na maiwasan ang disgrasya. Sa PX16 past 24 hours naman, ang una ang Subic Bay sa may pinakamataas, umabot ang 38 degrees Celsius. Ang grabing init sa kanila 38 degrees Celsius. Nangunguna sa lahat sa may pinakamainit. At sa Baguio City, stationary sa 17.4 degrees Celsius ang lowest temperature. At sa Inula naman ang hinatuan ay nakaranas ng 43 mm na total rainfall. At nartiling wala kaming pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, grabing init. Asahan din na ganyang katindi rin ang magiging temperatura nito sa atin sa Luzon, ha? At sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kanina ang 5:39 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:10 PM at ang ating 68% illuminated, warning gibbous. So, nasa negative 16 degrees pa po. Magmo-moonrise po ito mamayang maghahating gabi, 11:31 PM at bukas na po ng umaga, 9:56 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado de Gloria hanggang sa bukas ng araw ng pagkabuhay, Easter Sunday, ay magiging partly cloudy ang ating maghapon. Tuloy-tuloy pa rin ang heat index, so mataas na heat index, maalinsangan na maghapon natin, lalo na sa bukas ng Eastern Sunday po yan. Chance na pag-ulan ngayong araw, 100% daw, malamang isolated yan. Sana all, umulan naman dito sa amin sa Metro Manila. 100% daw ang naka-forecast. Pero bukas, isolated lamang at walang naka-forecast na posibleng ulanin po. Highest and lowest temperature expected, maglalaro, grabing init, 37 to 38 degrees Celsius. So huwag masyadong magbibilad. Mataas pang ating temperatura ngayong araw hanggang bukas ng Eastern Sunday. At lowest temperature expected, maglalaro, 26 to 28 degrees Celsius. At makikita natin sa short term weather forecast, patuloy pa rin tayo magiging partially cloudy hanggang Martes po yan. So tuloy-tuloy tayo magiging mataas ang ating temperatura, 37 to 36 degrees Celsius this coming weekdays. So prepare na lamang sa matinding alinsangan. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery ay mula sa pinaka-default natin. Makikita po halos buong bahagi ng Luzon ay katamtaman lamang ang lagay ng panahon natin. Walang masyadong maulap. Dito sa bandang silangan ng Luzon, medyo katamtaman lamang pero matinding araw at tuyo ang ating paligid po dyan. So wala po tayong masasabi dyan. Tuloy-tuloy lamang ang ating maalinsangang panahon kasama na ang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon hanggang Bicol Region area at buong bahagi ng Southern Luzon, Mapamimaro pa man yan or bahagi ng Marinduque, Romblon o Masbate. Tuloy-tuloy lamang na magiging maalinsangan po ang maghapon natin ngayon dyan sa ating binanggit. So hindi na natin isa-isihin yan. Dahil kung magkaroon man ng mga isolated rain showers ng mamayang hapon, medyo good news po yan para naman ulanin kahit papaano.
Sa bandang Visayas naman, ang ilang bahagi ng silangan nakakaranas ng ilang maulap na himpapurin at mga ilang makulimlim na paligid. Asahan din ng mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan, especially dyan sa bahagi ng Borongan, Eastern Samar at ilang tumatawid sa may bandang Tacloban hanggang Ormoc area. So medyo makakaranas kayo ng mga ilang mahihinang pag-ulan. Pero mataas pa rin ang humid at maaraw sa inyo dyan, so expected pa rin ang mataas na heat index sa inyo kahit na makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din sa central ng Cebu, Bohol at dyan sa Kanluran, partly cloudy lang din ng Iral pero patuloy tayo makakaranas ng mataas na heat index at humid na panahon. So hindi natin masyado isahin dahil halos moderate naman ang panahon ninyo dyan at ilang partially cloudy lamang at ilang mga kalat-kalat na pag-ulan. So makokontrol lalo na sa may bandang Leyte at Eastern Samar ang tinding init, hindi kagaya dito sa may bandang Kanluran na mas mataas ang magiging alinsangan ninyo. Pagdating naman sa may bandang Mindanao, kasalukuyang inuulan ang ilang bahagi ng Davao de Oro, so especially ang Compostela Valley. So gagamitin natin ng heavy rain potential. Nakakita natin ay mataas ang heavy rain potential sa buong Davao de Oro. So ang City of Davao mula Panabo ay makakaranas ng maulap na papurin, kalat-kalat na mga mahinat katamtaman at clusterized na heavy rain showers. Kasama na ang Mati at Governor Generoso, sakop yan ng Davao Oriental. Kasama na ang ilang bahagi sa may bandang silangan ng Surigao del Sur, Caraga, pataas na yan ang bandang Butuan, sakop na yan ng Agusan del Norte, Surigao del Norte and the rest ng isla ng Dinagat at Siargao Island. Pero dito sa may bandang Dinagat at Surigao del Norte, sa dulo, medyo katamtaman ang panahon ninyo dyan at medyo maaraw pa sa inyo dyan. Pero pag dito sa bandang Agusan del Sur, pababa na ng ilang Davao region, ay nakakaranas ng mas maulap na yung papurin, may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulugin ng umiiral. Tumatawid dito ng bandang Malaybalay, Bukidnon. So medyo uulanin din ang bandang Bukidnon, Valencia, pababa na yan ang bandang Araracan hanggang papasok nga po ng City of Davao. So makakaranas kayo ng mga pag-ulan dyan na may pagkilat at pagulog. So medyo kontrolado po ang temperatura sa inyo dyan. Medyo good news yan para sa aking analysis at sa buong Sorsogen area ay magiging katamtaman din. Sa ngayon, medyo maaraw pero may-maya maging makulimlim po at makakaranas din kayo ng mga hinat katamtamang pag-ulan. Kasama na ang General Santos City and the rest ng Sarangani and the rest ng Davao Occidental. Pataas na yan ng hanggang Davao del Sur. The rest naman ng Sultan Kudarat, pataas na yan ng Maguindanao del Sur hanggang dyan sa katimugang parte ng Lanao del Sur. Katamtaman ang inyong paligid. So medyo mas maaraw sa inyo dyan. Magiging partly cloud dito sa Musricaw di lamang ang iral maya-maya, lalo na dyan sa bahagi nga po sakop ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte hanggang Lanao del Sur na po yan pataas ng bandang Cagayan de Oro at papasok dyan ng bandang Lanao del Norte. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically hindi naman tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Magiging randomized po ang pag-ulan sa inyo. Pero tuloy-tuloy pa rin ang maaraw at malinsangang panahon mula sa Misamis Occidental, kasama na ang buong Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, hanggang sa dulo na yan ng Zamboanga City. Magkakaroon lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan pagdating sa may bandang dulo nga po ng Zamboanga City, Basilan at Hulusulo dahil sa ilang surface trap dyan na tumatawid. So wala tayong magiging problema dyan mga folks. So generally ilang bahagi sa may bandang Davao region na magiging mas makulimlim at mga kalat-kalat na pag-ulan ng iiral ngayong maghapon. So at least medyo kontrolado din po ang temperatura sa inyo dyan at dyan sa may bandang ilang bahagi ng Eastern Visayas area. Pero the rest, humid at matindi pa rin ang magiging alinsangan natin. So tuloy-tuloy na mataas ang ating heat index lalo na sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon area. At dahil wala naman tayong nasahan na sama ng panahon pa rin, nabanggit na rin natin na bandang katapusan po tataas po ang tsansa natin na magkaroon ng pag-ulan po. Binanggit na natin yung tungkol sa tropical hazards outlook na may mga maliit na potentially na at least 20% to 40% chance o at least 20% chance na magkaroon daw ng ilang tropical cyclone formation probability. So tingnan natin yan. At bandang katapusan na nga po o huling araw ng April hanggang unang linggo ng May ay magkakaroon daw tayo ng above average. Binanggit na natin yan, kalamitan katapusan talaga ng April, lumalabas po yung mga ganyang senaryo na magkakaroon tayo ng sunod-sunod na mga localized thunderstorms at maaring may mga ilang surface trap po. Sa ngayon, base sa ating West Pacific Basin, wala tayong namomonitor na anumang anomaly. Negative po. Yan. So wala po tayong magiging komento at sa ating global spectral model ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng easterlies hanggang nitong buong linggo na itong darating
hanggang sa ikatlong linggo na nga po ng Abril. At wala tayong namamataan dito na anumang low pressure area o anumang tropical wave na forecast hanggang April 24, 2025 na po yan. So wala, maging sa ating mean sea level pressure, negative po yung ating analysis dito. So high pressure area lamang ang nakikitaan natin dito. Bunsod pa rin na magtuloy-tuloy na maalinsangan at hot dry weather sa atin. So yung ating mean sea winds naman natin, yung monitoring natin for convergence, kung sisilipin natin, wala po, napaka-negative at napaka-scattered po. At yung ilan lamang na surface trap dito sa may bandang silangan ng Mindanao, halos wala tayong nakikitaan na anumang convectivity. May mga ilang surface trap lamang na nagpapaulan pa rin sa Mindanao. Hindi kagaya sa Luzon, talagang tuloy-tuloy pa rin ang maalinsangan at mainit na panahon natin. So bad news pa rin yan. At mula naman sa ating mga computer models, negative din tayo sa anumang tropical cyclone development. So hanggang April 24 na po yan ating binanggit. Ay sana tuloy-tuloy pa rin na magiging maalinsangan ang panahon natin sa buong bagay ng Luzon hanggang Southern Luzon. Mangilan-ngilan lamang pa rin na magkakaroon ng mga ilang surface trap sa Mindanao na makakaranas ng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Hindi kagaya doon sa parting Southern Luzon hanggang Luzon ay tuloy-tuloy pa rin na magiging mailinsangan. So wala tayong magiging komento dito sa ating mga computer models dahil wala naman tayong inaasahan na anumang sama ng panahon o any tropical wave. Tingnan na lamang natin kung papasok yung forecast ng CPC na may at least 20%. Mabubuo dito sa bandang silangan ng Mindanao. Well, typically lang naman yan kapag lumalapit po yung ITCC dyan. Dyan naman talaga nangunguna yan. Tingnan natin by April 23 start kung magkakaroon ng forecast na magkakaroon ng mga ilang tropical wave dito. So magkakaroon ng ITCC muna rito, then pag nagkaroon ng ITCC dyan ay sa April 23 ay may 20% daw na magkakaroon ng mga ilang tropical wave dyan na mabubuo. Well, tingnan po natin mga folks. At the rest, sa ngayon ay wala po tayong inaasahan na may mamomonitor. So kamusta natin yung hydrological center monitoring natin? Well, as of today ay nasa 206.39 meters po ang water level reservoir ni Angat Dam. So halos konti lamang ang nabawas, pero wala na siya sa pinaka-normal high level niya na 212. So medyo okay pa po yan. Hindi pa naman siya nagro-roll curve, at least 187. So at least kaya pa po. Medyo normal pa po itong si Angat Dam. Si Ipo Dam 100.85 meters po. So konti lamang ang bawas sa kanya, 0.19 meters. So halos hindi naman malaki ang nabawas sa kanyang normal high water level. Kay La Mesa Dam ay okay din sa kanya, so walang komento. Makang nakareserve lang itong si La Mesa Dam. Dalawa pa rin ang ating critical, si Ambuklaw Dam at si Pantamangan Dam. Ewan ko bakit hindi nagno-normalize itong dalawang dam na ito. So hopefully magkaroon tayo ng update mula dyan kay Ambuklaw at Pantamangan, and the rest mukhang normal naman po yung level ng mga dams natin. However, gaya na ating inaasahan, si Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagbaba na dahan-dahan ng kanyang water level reserves niya, ha. Yan ha, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba. Ito yung malakas na kukonsumo sa kanya ngayon. So kung mapapansin natin ay mataas ang pagbaba ng kanyang water level reserve. So kailangan nating medyo tipid-tipid po tayo sa paggamit ng tubig pa rin dahil malaki na ang nakukonsumo kay Angat Dam. At dahan-dahan at tuloy-tuloy pa rin ang pagdaos-dos ng kanyang water reserve. Kay La Mesa Dam naman ay stable naman siya, so halos hindi nabawasan. Kay Ipo Dams, normal din. Kay Magat Dam, medyo naglalaro lamang. At kay San Roque, medyo naglalaro lamang. So mapapansin ninyo, bukod tanging si Angat Dam lamang talaga ang malaki ang unti-unting pagbaba ng kanyang water reserve. So konting tipid po sa tubig, at since tumaas naman ang singil sa tubig, malamang marami sa ating mga kababayan ang nagtitipid ngayon sa ating paggamit ng NAWASA. So kamusta natin yung hydrological center monitoring natin? Well, as of today ay nasa 206.39 meters po ang water level reservoir ni Angat Dam. So halos konti lamang ang nabawas, pero wala na siya sa pinaka-normal high level niya na 212. So medyo okay pa po yan. Hindi pa naman siya nagro-roll curve, at least 187. So at least kaya pa po. Medyo normal pa po itong si Angat Dam. Si Ipo Dam 100.85 meters po. So konti lamang ang bawas sa kanya, 0.19 meters. So halos hindi naman malaki ang nabawas sa kanyang normal high water level.
Kay La Mesa Dam ay okay din sa kanya, so walang komento. Makang naka-reserve lang itong si La Mesa Dam. Dalawa pa rin ang ating critical, si Ambuklaw Dam at si Pantamangan Dam. Ewan ko bakit hindi nagno-normalize itong dalawang dam na ito. So hopefully magkaroon tayo ng update mula dyan kay Ambuklaw at Pantamangan, and the rest mukhang normal naman po yung level ng mga dams natin. However, gaya na ating inaasahan, si Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagbaba na dahan-dahan ng kanyang water level reserves niya, ha. Yan ha, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba. Ito yung malakas na kukonsumo sa kanya ngayon. So kung mapapansin natin ay mataas ang pagbaba ng kanyang water level reserve. So kailangan nating medyo tipid-tipid po tayo sa paggamit ng tubig pa rin dahil malaki na ang nakukonsumo kay Angat Dam. At dahan-dahan at tuloy-tuloy pa rin ang pagdaos-dos ng kanyang water reserve. Kay La Mesa Dam naman ay stable naman siya, so halos hindi nabawasan. Kay Ipo Dams, normal din. Kay Magat Dam, medyo naglalaro lamang. At kay San Roque, medyo naglalaro lamang. So mapapansin ninyo, bukod tanging si Angat Dam lamang talaga ang malaki ang unti-unting pagbaba ng kanyang water reserve. So konting tipid po sa tubig, at since tumaas naman ang singil sa tubig, malamang marami sa ating mga kababayan ang nagtitipid ngayon sa ating paggamit ng NAWASA. Samantala sa Ulatindol, well, meron tayong isang magnitude 4.0 na netala. Kaninang umaga po ito, mga alas 7:33 AM. Kanina. Yan, naipost ko po yan kaninang umaga dahil nag-alarm yung aking seismograph. At 7:33 AM ay kung titingnan natin yan kay PBOX, 7:33 AM o 7:34 AM, dyan ay sa may bandang southwest ng San Narciso, Zambales. Ayan o. 7:33 AM po sa kanila. Kaya na-detect sa amin sa Caloocan, may lalim na 22 km epicentral depth po yan. So magnitude 4.4 po yan dito sa San Narciso. So wala namang malakas na potentially of tsunami, pero intensity 3 po naramdaman yan ng mga taga Zambales, at umabot yan dito sa may bandang Pampanga ang pagyanig. Medyo naramdaman nila yan sa paligid niyan. At so far after nyan, wala namang, may sumunod din sa kanya ay dinegrade na rin ni PBOX. Meron kanina, dalawa dapat yan eh. So dinegrade na rin ni PBOX, binaba nila. So meron tayong isang magnitude 4.4 dyan sa may Zambales kaninang 7:33 AM na na-detect ng aking seismograph. Ito po yun, sa may bandang southwest ng San Narciso, Zambales. Ayan, magnitude 4.4 po sila. At may mga mahihina na kaagad at marami na kaagad ang mga pagginig mula kaninang madaling araw yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung umabot na ba sa 500 o higit pa ang total earthquakes natin for the month of April 2025. So tingnan po natin at bilangin natin yung total earthquakes. Nasa total of 546 earthquake na po tayo. Yan, 546 earthquakes. 532 dito is magnitude 2.0 pataas. 11 na ang ating magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 pataas. So lumagpas na siya ng 500. Tingnan natin kung aabot pa ito ng 1,000 sa katapusan ng April. May mahigit 1 week na lamang po tayo para mag-May. Tingnan natin kung maaabot pa sa at least 1,000 total earthquakes. Sa ngayon, 546 ang ating total earthquakes. Static magnitude 2.0 po yan pataas. So makita natin dito yung cluster ng mas marami pa ring paglindol sa may bandang Visayas at Mindanao pa rin. Yan. Nasa 111 sa may bandang Mindanao, sa may bandang Southeastern Visayas naman nasa at least 277. Mukhang mas marami rito Well, kasama kasi ilang parte ng Southern Luzon. Hindi kumpara sa may bandang Luzon area ay ang cluster lamang ay total mga 81 total earthquakes. Ang total sa may bandang dito, sa may bandang Central Luzon, kasama ang Metro Manila at bandang Mimaropa area. 81 total earthquakes lang po ang nai-record. Hindi kagaya sa may bandang Visayas, Southern Luzon, Visayas ay 277 at 111 naman sa may bandang Mindanao area o higit pa. So mas marami pa rin sa may bandang Mindanao, Visayas. Ingat po sa mga kababayan natin. At maging alisto pa rin tayo the more na tahimik ang ating mga tectonic plates. So yun lamang po yung analysis natin mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado
Gloria, April 19, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado de Gloria, April 19, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayon sa ating report. Especially in space weather status. Well, inaasahan natin tuloy-tuloy po na magkakaroon tayo ng M-class at active geomagnetic field. At nai-report natin yung nakarang araw yan within 3 days ang effective niyan. So expected at minor at active na geomagnetic field. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.